Pero ano, very vocal ka rin kay Manang Aimee. Balat kayo pala. Para bang... talaga naman ginamit niya lang talaga ang Duterte. Kung matatandaan mo, ako unang bumibira dyan, araw-araw kong binabanatan niya sa programa. Balat kayo nga kasi. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Basta mali, ang mali. Ang tama. Doon tayo palagi sa tama. Okay. Pero may ang chismis noon Ikaw ang naglagay sa kanya na spokesperson doon. Nung ang alam ko, istorya doon. Kailangan namin ng kagaya niya sana. Madaldal, kasi pandemic Pero ang nangyari doon, I think, parang 2 months after na nag-take over. Kasi, di ba siya muna? Tapos, ako nag-take over. Buwisit siya kanya sa PRD. Madaldal nga masyado Tapos, dahil kailangan namin ng isang madaldal, kinuha siya. Kaya lang, after 2 months, tawag sa akin si Presidente. Sabi niya, pwede mo programa ka na? Hindi ako kontento. Kaya nagprograma ako Parang ako pa rin nagpapaliwanag ng lahat. Kasi ang naging problema niya, yung isang issue, sa halip na matapos, nanganganak. Dumadami pa, Kasi kadadaldal niya. Yan ang naging problema. So ano na pero alam mo, gaya ng sinasabi ko, the presumption of innocence applies to everyone. It applies to him. So, come home. Face them in court. You're a lawyer. yun ang ano mo sa kanya, advice mo sa kanya, For that matter, yan ang advice ko sa lahat. Sa lahat. Well, if they have a lawyer as good as you, as articulate and charmingly, feistily charming, madadali natin yan, di ba? Kaya lang, lagi... wala rin naman problema. Kung matalo, bibisitahin ko naman sila. Kwentuhan na lang kwentuhan at kantahan na lang. Pero very vocal ka rin kay Manang Aimee. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. It's funny because you and the rest of the boys are one in your sentiment, call it against or not for, to make it a little bit lighter, not for. Si Polong, Kong Polong and Baste are also not, para bang... talaga naman ginamit niya lang talaga ang Duterte. Kung matatandaan mo, ako unang bumibira dyan, araw-araw kong binabanatan niya sa programa. Balat kayo nga kasi she uses people Yun ang problema sa kanya. Pag kailangan kanya, okay. Pag hindi, wala ka na. So, anong nangyari, nakita mo nung bumagsak yung rating niya, bigla siyang... Sabi niya kasi, di ba, tinawa, itong bira ko sa kanya sa programa ko. Sabi mo, hindi mo iiwanan si Inday. Di ba? Yung mga tao, siyempre, believe. Pero ang tanong ko sa'yo, hindi mo iiwanan si Inday. Pero nung dumating yung tatay niya, hindi siya pinapasok doon sa Villamor. Pati si Bongo hindi pinapasok. Nasaan ka? Hindi ka umiimik. Pwede ka naman pumunta ron Kapatid ka ng presidente, sigurado mapapapasukin kayo doon pag ikaw nandun. But you kept quiet. Kailan ka umimik? Nung bumagsak ka na sa rating, bigla kang kailangan ng investigasyon, nagpasipsip ka na. Kaya kinantang kita ng balat kayo. Yun talagang team song. So yun ang assessment of the whole situation. Talagang kitang-kita naman yan. Okay. Well, understandable naman na talaga nga namang if you look at how the schedule of events and how it transpired, di ba? Medyo tama naman yung sinabi mo na yun. That's naliwanagan naman ako sa parte na yan. Balat kayo, Anthony Castelo yan. Paano yan? On that note, dapat yata, siguro kung kakanta rin tayo, balat kayo na lang. Balat kayo pala, ang buhay sa mundo. Nakangiti kahit hindi totoo. Magandang bulaklak ang siyang katulad mo. Ano sunod? Pero walang bango. Walang bango. Yan. Balat kayo palang pag-ibig mo na natubog lang sa ginto. O kay sakit naman na sayang lang ang pag-ibig ko. Ayan, bring it home. Kaya ang buhay ko ngayon balat kayo. Wow!
O yan, nakasilip naman sila sa atin mo. Kasi hindi pa na kaya kakantay ni Sexal ngayon, no? No, but again, nakakatuwa naman and thank you very much, Sexal, for making time. Pare ko, alam mo, I always enjoy our kwentuhan. Ang daming, time flies so fast. We can even talk about the AI. Hindi man lang natin na anuhan yung ganyan. We should come back and we should come back and pag-usapan natin yung mga ganyan na non-political but nagkakaroon ng political implications and dahil katulad yan, ang daming mga fake news na lumalabas, pictures and everything, di ba? Kaya anyway, I'll give you your time now for our audience, Sec, no? Please address them, your prayer for the country and maybe for PRRD and for VP Sara and floor is yours. Ang mensahe ko lang tayong mga Pilipino, maging mapanuri tayo. Huwag tayong mapapadala sa mga balita na natatanggap natin. Whether yung balita galing sa kakampi natin o hindi. Maging mapanuri tayo. At pag tayo nasuri na natin ang mga bagay-bagay dito sa ating bansa, ipahayago natin ang ating damdamin sa mapayapang pamamaraan. Gaya ng ginagawa nila kay Presidente Duterte, ginagawa nila kay Inday Sara. Maniwala kayo, kung hindi tayo lalabas sa kalye ng mapayapa, ang gobyerno hindi makikinig sa atin. Maniwala kayo. Kaya sabi ko, kayo namang nasa gobyerno, dapat makinig kayo sa tinig ng bayan. Yung pong ginawa sa halalan na tinanggihan ang programa ng inyong paghihiganti at pag-uusig, tinanggihan ng taong bayan, makinig kayo. Kasi, pag hindi kayo makinig, sabi nga, may kasabihan nga, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Yun yung mga Diyos ng tadhana, pag gusto kayong ibaon sa lupa, papaligayahin muna kayo sa inyong kapangyarihan. Lalasingin muna kayo bago kayo ihulog sa bangin at ibaon sa lupa. Thank you very much, Secretary Sal Panelo on the Politica All the Way. Maraming salamat. And having you, not just on the show, but around with your balanced thoughts on things, and ways of doing things. I think there's still hope for this country. All the time, all the way. Dapat manalangin lang tayo. Sek, maraming salamat. Thank you. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.